sa ating Kaya Mo To segment with, of course, Miss Sally Lau, owner of Sally's Homemade Kakanin. Good morning, ma'am. morning. Welcome back Thank to you Rise very and much. Shine. Ano pong papakita natin sa ating mga misis at mga televiewers para naman ma-inspire sila? Ang tuturo natin ngayon ay ang paggawa ng kutsinta. Kutsinta. Nako, madam. Kutsintang bilog. We Yung call color- it kutsinta bilog. Yes. Yung color orange, no? Parang Brown. brown. Kasi we have two kinds of kutsinta. The other one is yung kulay orange. We call it kutsinta special. May gelatin siya sa ibabaw. This one is yung ordinary kutsinta. This is yung parang original. Yes, which Okay. is magandang pangkabuhayan sa mga misis na nasa bahay. Paano po mga ingredients na ginagamit sa So kutsinta, this ate? one, si Nora ang tutulong sa atin maghalo. Prepare tayo ng dalawang container kasi separate ang pag-prepare ng sugar saka dun sa mga dry ingredients na flour. Okay. So unahin natin yung sugar. So we have We yung need sugar. brown sugar. Oo. Kasi So, parang, bakit po brown sugar? Yes, para yung color. Okay. Kuha niya yung color. We don't put food coloring kasi iiba po ang lasa niya. And I believe healthier ang brown sugar kasi. Yes, Oo. yes. Then we need to check also the color of the brown sugar. Merong iba kasi yung Super dark, no? Muscovado. So, papangit din ang kulay ng kutsinta natin. Hindi na siya mukhang kutsinta. Yes, in that case, pwede natin siyang haluan ng konting Food white co- sugar, white sugar. para medyo mag-lighter ang color niya. So, bali po, minix natin ng sugar and the water. Isa water? Okay. Ang magagawa dito is 40 pieces of kutsinta. Pero really? usually yung 40 is mas nadadagdagan pa yun. Ito, tinutunaw natin siya. Bakit natin kailangan tunawin yung brown sugar? Kasi kailangan natin matanggal yung brown sugar kasi minsan may mga, di ba, it's made from sugar cane. So minsan may mga dumi-dumi siya na minsan may halong bato or yung pinakabalat ng sugar cane. So tutunawin natin to, then sasalain natin. Then nandito na tayo sa flour. We need all-purpose flour and cassava flour. Okay. So ito yung all-purpose flour. So, water din po yan. Kailangan unahin ang all-purpose flour kaysa sa cassava. Okay. Pag inuna mo yung cassava, papangit yung Texture? Texture, yes. Yun yung experience natin. Kailangan all-purpose flour. Sa water again. Yes, sa water again. Haluin mo siya mabuti. Halong-halo hanggang sa totally dissolve ang flour. Yung Then, smooth, kumbaga wala Yes. siyang bukol-bukol po. So, pwede na siguro natin ilagay yung cassava. Cassava flour next. Cassava flour. Okay. Ito yung nag-produce ng parang jelly texture nung kutsinta. Ulitin natin po na kailangan importante ang all-purpose flour. The next is yung cassava flour. Yes. Kasi mag-iiba ang Iiba yung texture. texture. Very important. Okay. Pag tunaw na siya, that's the time na pwede natin i-incorporate yung tinunaw natin na sugar. Okay. Pero kailangan natin salain para yung mga matitigas-tigas na sugar mawala yun. Kasi ang kutsinta, pag kinain natin, very smooth. So, importante, wala siyang mga hard particles. Kita nyo? Yeah. Yan yung kailangan mawala. Okay. Kasi kung hindi, magmumukhang madumi ang kutsinta natin. And liha. Liha. So, kahit habang nagluluto, kailangan haluin pa rin ng haluin. Then tatanggalin mo yan. So, okay na. Okay na. Next is lulutuin na natin. Lulutuin. Ipasa na natin sa kanya. Yung water niya, kailangan ganyan. Boiling. Kumukulo. Oo. Boiling talaga bago kayo mag-umpisa. So, medyo mainit lang talaga ang pagluluto. So, ito na yon yung prepared nating mga llanera. Kailangan line with oil para hindi dumikit yung kutsinta pag tinanggal mo. I-scoop mo para mas mabilis ang pag-transfer doon. Kailangan medyo mabilis ang kamay mo. Or else ma-overcook yung iba. No, the reason is kailangan mabilis. Kung hindi, yung mga flour, especially the cassava, yung cassava mabigat siya. So, magsisettle down. I see. Magsisettle down siya. So, ang magiging resulta ng kutsinta mo is matigas sa ilalim, then malambot sa ibabaw. Ngayon, yan na po yung last step. Yan na po Yes, last step na So, siya. we can show them our finished product. So, ito na yung finished product. So, Yeah. ito na yun. Mmm, Mas yummy. perfect siya kainin kung may nyog.
Dito sa Kutsinta, mas maganda ang kita dito. Mm. Kasi ang puhunan nyo lang dito is nasa 2 to 3 pesos each piece. Wow. So, sa store, nabebenta namin to ng 12 pesos per piece. Wow, parang 300%. Yes, mas maganda dito. I see. Okay. Kasi Ayun mas po. maliit lang ang puhunan. Mas maliit lang po. Yes. Medyo manual labor, but it's worth it. Matrabaho lang, pero worth it naman. Okay, Miss Sally, thank you para sa Welcome. inyong information na na-share with our mommies and televiewers. Just in case gusto po nila kayong mahanap or makontak, saan po nila kayo pwedeng hanapin? Yes, you can visit our 4 outlets. Yes. SM North EDSA, Robinson Galleria, SM Bacoor, and Robinson Imus. Nasa food court po kami. Ayan. Then you can call us at 092-878-48777 or 362-0669. There you go. Thank you so much again, Miss Welcome. Sally.